bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noong pang-una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. At magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malalaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap.
Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglalaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon? At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ba ang mga nais niyong marating o yung pangarap? Lahat po tayo, mahalaga po yung meron tayong goal. Yung nakikita mo kung saan ka dapat, no? Yung goal mo sa buhay. Ano man yan, no? Yung pangarap mo o kaya naman yung gusto mo talagang marating. Kamusta po ba? Simula ng maging goal mo yan, kamusta po ba? Narating na ba? Malapit ka na ba? O hanggang ngayon ay hanggang isip ka lang at hanggang pangarap ka lang? Tingnan po natin, no? Sa unang pagbasa, kung saan sa ikalawang aklat ni Samuel, si David ay hinirang ng maging hari. Ang goal ni David, masakop niya ang buo, hindi masakop mabawi ang Jerusalem mula sa mga nanakop nito. So bilang hari, ito ang goal niya. Muling mabawi at yung trono bilang hari ay doon sa Jerusalem. Pero dito po, ganun din sa Ebanghelyo, ang goal ni Jesus, ang katapusan ng kanyang misyon,
ay sa Jerusalem. Doon siya kokoronahan. Puputungan hindi ng koronang ginto, kundi ng koronang tinik. At doon mangyayari na ipapahayag na siya ang hari ng Israel. So susundan po natin yan. Pero malinaw po dito, ito yung goal nila. At bago nila narating to, maraming mga pang-iinsulto o pagmamaliit silang narinig. Sabi po kay David, nung siya po ay papunta na sa Hebron, sabi po dito, kahit mga bulag, mga pilay, hindi ka makakapasok dito. Biro mo yung isang hari, tapos ang pang-iinsulto, hindi ka makakapasok. Ibig sabihin, mahina ka. Mahina ka para sa amin. Biro mo, ang itatapat namin sa iyo, mga bulag, pilay, lumpo, hindi mo makakaya yan. Pero, hindi yan masyadong dinamdam o dinala sa dibdib ni David, kundi itinuloy niya ang kanyang plano. Pinasok niya itong mga Jebuseyong ito na sumakop sa isang bayan ng Jerusalem at nagtagumpay siya. So, kung sa unang pagbasa, nagtagumpay na. Sa Ebanghelyo natin, ito po, bago pa dumating sa Jerusalem, kasi doon talaga siya patungo, pumunta na yung mga iskriba sa Jerusalem, at sinalubong na si Jesus, pinuntahan kung nasaan si Jesus, at sinabi, pinagsigawan pa o sinabi sa lahat ng tao, kaya lang naman nakakagawa yan dahil kay Beelzebul. Yung kapangyarihan niya dahil kay Beelzebul. Tampon niya ng demonyo. Masamang espiritu ang nandiyan dyan. Mga kapatid, sabi ko po kanina, malinaw ba kung saan ka patungo? Ano ba ang goal mo? Mahirap po kasi kung hindi mo talaga alam kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero kung sa mga nais makarating sa kanilang paroroonan para magtagumpay ka, hindi mo maiiwasan yung mga taong manlalait sa'yo, manliliit sa'yo, na lahat ng salita pwedeng sabihin at iparinig sa'yo para panghinaan ka ng loob. Pero hindi mo mararating ang goal mo sa buhay kung pakikinggan mo at didibdibin mo ang mga naririnig na sinasabi sa iyo. Ano ba mga panlalait ang sinasabi sa inyo? Isa diyang salita lang naman yan. Ikaw naman ang nakakaalam. Kilala mo ang sarili mo. Kung may katotohanan ba ang kanilang sinasabi o wala. O pawang, baka madalas tinatanggap mo kung ano ang sinasabi nila. Kung kaya, hindi ka na nakausad. Hindi ka na nakaalis dyan sa pwesto mo, sa kinatatayuan mo, sa sitwasyon mo. Kasi mas pinaniwalaan mo yung mga sinasabi ng iba laban sa iyo. Gusto lang naman nila talagang pigilan ka. Di ba? Nagpapigil ka naman. Pero ito nga yung, sana mas ma-inspire tayo, no? Ma-inspire ka nawa ng mga salita ng Diyos. Maraming gustong pumigil sa iyo.
Pero wag mo silang hayaan. Kasi ang isang malinaw din naman, kakampi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos sa pagtupad ng iyong pangarap. Kasama mo ang Diyos sa kung saan mo gustong makarating at kung saan ka gusto ng Diyos makarating. Marami po, di ba, no? Marami po sa mga kababayan natin gustong makaalis na, gustong makapag-abroad kasi yun yung sa tingin nila makapagbibigay sa kanila na magandang buhay, yung makaalis. Bukod sa maraming mga hindi naniniwala sa galing mo, so sana po, no? Sana mas makita rin natin na kung hindi ka man umusad, kung hindi ka man umasenso, kasi yan na yung pinaniwalaan mo. Kasi yan na yung sa tingin mo, yan eh. Yan ka, tinanggap mo na eh. Pero kung sa tingin mo, meron ka pa at malayo pa ang mararating mo, lakasan mo lang ang loob mo. Pakinggan mo yung mga tamang tao at magbigay ng lakas loob sa iyo at tibay yung mga negatibong sinasabi sa iyo. Hindi mo ito gagawin para sa kanila. Gagawin mo ito para sa iyo. Para sa sarili mo din. At lalo tigit, kung naniniwala kang diyan ka nais ng Diyos, magpakatatag ka, mararating mo din ang pangarap mo sa buhay. Amen. Mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mithiin. Ang ating pong itutugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di magbilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Hindi kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkaing nagbibigay buhay, kunin at pagsaluan. Halik kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni
Jesu Kristo. Hindi Jesu Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Noon, At sumaiya rin. manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.